Magandang araw po sa inyo lahat na imbag na aldaw kada kayo aming kakabsat and welcome back to my channel. Natapos na po yung usapin tungkol sa grave threats o yung Article 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Much has been said. Palitan ng kuro-kuro, palitan ng debate, palitan ng side ng defense sa kanang prosecution na kung saan kitang-kita naman natin na talong-talo ang defense. Kung napanood nyo yung ilang araw na kung saan tinalakay yung grave threats ni Sara Duterte, matatawa na lang kayo sa mga argumento ng defense team. At next week sa Lunes na po, pag-uusapan na po yung tungkol sa bank records at sa AMLAC ni Sara Duterte. Ipapasampi na ba? Papayag ba silang buksan ang mga records ni Sara Duterte? Yan po aabangan natin sa Lunes. So ngayon, basahin naman natin ang komento ng ating mga netizens tungkol sa nakaraang impeachment trial kung saan ang tinalakay ay yung Article 4 o yung grave threat. Unang-una siyempre, yung pinaggigiitan ng mga DDS na yung daw pagbabanta ni Sara Duterte ay conditional. Sabi nga dito ng isang DDS na OFW, kapag pinatay ako, patayin mo rin sila. Sino ang hindi nakakaintindi sa ibig sabihin yan? Oo nga naman, kapag pinatay ako, patayin mo sila. Conditional yan. May kondisyon. Paano? Buhay na buhay pa rin si Sara Duterte. So, walang dapat ikatakot itong si President Bongbong Marcos. What if may maitim na balak na tirahin na lang basta-basta si Sara Duterte? So, papatayin na rin nila si President Bongbong Marcos? Hindi lang po ganun kasi kasimple yun eh. Hindi po kasi sabihin yung conditional. Marami pong posibleng mangyari dyan sa banta ni Sara Duterte. Conditional man o hindi, a threat is a threat. Sagot sa kanya ni Joaquin Conrado, kayo ang hindi nakakaintindi. Pasok nga sa grave threat niya ni ito ang senaryo mga tangang didilis. Paano kung mamatay si Sara Duterte sa isang accident? Tapos ipalabas ng pamilyang Duterte na si PBBM ang may kagagawan. Tapos, di doon papasok ang kinontrata ni Sara Duterte na hitman. Tapos, sulsulan nyo pang mga tangang didilis. Kayo ang hindi nakakagets ng threat. Mga inutil, naging panatiko, kulto na kayo. Okay lang sa inyo kung mangbanta ng buhay ang idolo nyo. Mga kulto na kayo. Hindi ba ganun nga yung mga kulto? Susundin lahat blindly, para silang nakapiring ang mata. Kung ano ang sabihin ng pinakanakakataas sa kanila, walang tanong-tanong, gagawin nila yun. Paano nga? Tulad na sinabi ko kanina, may pumatay kay Sara Duterte, o ito nga, paano kung madisgrasya? Automatic isisisi kay President Bongbong Marcos. So kahit na anong sabihin niyo, ang banta ay banta. Doon naman tayo sa nakakatawang statement nitong si Attorney Mark Binluan. Ito talaga umani ng sangkatutak na katatawanan. Sabi ba naman niya kasi, the Vice President has a law degree, passed the bar exam in her first attempt with a rating of 80%, and she has a higher grade than most of the lawyers here. O di ba naman? Wala na ba siyang ibang argumento? Wala na ba siyang ibang masasabi para ipagtanggol yung kanyang idolo, yung kanyang kliyente? Ano ba ang kinalaman ng pagiging abogado ni Sara Duterte? Ano ngayon kung 80% yung kanyang rating? Ang tanong, nararamdaman ba ng taong bayan yung talino ni Sara Duterte? Sabi tuloy ni Lloyd Davino, what's the point? Lawyer nga, lawbreaker naman. 80% rating, hindi kayang pagtanggol ang sarili. Kailangan pa ng 16 na abogado. Isama nyo pa yung mga senator judges na nagtatanggol sa kanya. Useless 80 niya kung mahina ang utak niya. Baka ginamitan lang ng pangalan ng tatay para maging 80 ang rating. Oh, pwede, posible. Although parang hindi na kailangan tanungin yan eh. Nasa performance na lang. The way Sara Duterte talks, the way Sara Duterte delivers speeches sa mga interviews niya, sa mga pananalita niya, kitang-kita naman natin. Wala po yung 80%. Hindi po ramdam ng taong bayan. At isa pa,
Anong kinalaman dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte Habinluan? Porque ba 80% ang kanyang rating at siya ay pumasa sa unang attempt niya? Malilinis na agad ang pangalan niya at hindi na itutuloy ang impeachment trial niya? So, kahit na kitang-kita naman natin, marami ang nakapanood, halos buong Pilipinas at buong mundo, napanood yung live na pag-meltdown ni Sara Duterte. Aba, gustong ipag-iitan itong mga DDS na hindi totoo yan. Kailangan may mag-authenticate dyan. Yan ay AI, spliced, edited, at kung ano-ano pa. Samantalang, kitang-kita naman natin, live yung ginawang pagsasalita ni Sara Duterte. And of course, to the rescue, itong si Harry Roque. Sabi niya, habang walang ebidensya na meron talagang nakontrata si VP na pumatay, wala pang napatunayang ebidensya ng intent. Gawin na naman tayong tanga nitong si Harry Roque. Yan sinasabi ko sa inyo. Itong mga DDS ito, mula sa kanilang mga influencer hanggang sa kanilang mga abogado na mga lusawang utak hanggang kay Sara Duterte, gusto tayong paniwalain na walang kinuntratang assassin. Samantalang sa sinabi ni Sara Duterte, meron na akong nakausap na tao. No joke. No joke. At isa pa, ang bandang huling sinabi niya, at nag-yes daw yung hitman. Tapos a few days after, inulit ni Sara Duterte yan. Nung sinabi niya na, yes, meron na po akong nakausap na tao. Tapos sasabihin nila, Harry Roque, wala pa daw kinukontratang tao. Kung gusto nyong mambobo, kayo na lang. Sabi tuloy ni Gilberto Lamoay, hindi na kailangang hintayin pa ang ebidensya ng kontrata kung mismong narinig mo sa kanya na ipapapatay ka, lalo na kung binanggit pa ang hitman. Ang anumang banta sa buhay ay labag sa batas. Kahit pasalita lang muna yan. Maaari itong ituring na threat to commit murder o conspiracy to commit a crime. Depende sa sitwasyon. O nga naman, sige, conditional ba sinasabi nyo? Pero yan po ay threat to commit murder. Dahil pag pinatay siya, patayin din si Bongbong Marcos. Di threat yan to commit a murder. At isa pa, yung conspiracy to commit a crime. So, walang lusot dito si Sara Duterte. So, kahit na ano pang pagtatanggol ninyo, sure ako, kung lalawakan lang ng isip nito mga Sara Duterte senators, guilty po si Sara Duterte dyan sa Article 4. Opening naman nitong si Attorney Sheila Sison. Sabi niya, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidente na inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Isa pa to. Anong kinalaman ng 32 milyon na bumoto kay Sara Duterte? Teka muna, sa tingin mo, Attorney Sison, 32 milyon pa yan? The bulk of the votes na nakuha ni Sara Duterte ay galing sa mga loyalista na binoto lang si Sara Duterte dahil kay Bongbong Marcos. Tanggapin nyo man yan o hindi. So, ang gustong palabasin ni Attorney Sison, porque naka 32 million votes si Sara Duterte, exempted na siya sa accountability at transparency at hindi na siya dapat i-impeach. Nasabi tuloy ni Maribel Demolo, accountability ang hinahanap namin. Hindi naman ito usapin ng paramihan ng bumoto sa kanya. Abogado ka, tapos ipamumukha mo lang sa amin na wag i-impeach si Sara Duterte dahil 32 million ang bumoto sa kanya. Yung 32 million na yan, sure ka bang lahat yan ay hindi gusto ng accountability? Porket 32 million ang bumoto, exempted na sa accountability? Anong klase yan? Pag may magnanakaw na presidente at vice president, paano kung 32 million ang bumoto ulit? Ligtas sila sa accountability? Kahit na may ebidensya na laban sa kanila, ang impeachment ay hindi usaping paramihan ng bumoto. O nga naman, totoo naman yan. Ano masasabi mo dyan, Attorney Sison? Pero teka muna, alam niyo itong statement ni Attorney Sison, narinig ko na to sa isang DDS. Sabi ko, uy,
Parang kinopya lang itong statement ni Atty. Season sa isang DDS at hindi nga ako nagkamali dahil hinalungkat ko kung sino ang nagsabi nitong ginaya ni Atty. Season. Ito siya, isang DDS vlogger na si Noel Sarpa. Sarpa ba to? Sarifa. Noel Sarifa. Sabi niya, you are impeaching the person who got the highest votes in Philippine history. She is still the most preferred, soon to be the next president of the Philippines. Parang sigurado kayo Mind conditioning? Hindi. Dapat tanggapin nyo ang katotohanan na bagsak na si Sara Duterte and she will never be president of the Philippines. Dito nga ba ginaya ni Atty. Season yung kanyang opening statement dito sa sinabi nitong vlogger na to na you are impeaching the person who got the highest votes in the Philippines. Sagot tuloy sa kanya ni Vince Luerte. Halimbawa sa 2028, meron tayong nanalong presidente. Tapos siya ang pinaka-highest vote in history. After a year, nagnakaw, may matibay na ebidensya. So okay lang sa atin na wag ma-impeach dahil siya ang highest vote? Wag nating daanin sa highest vote ang justice. Kung may matibay na ebidensya, dapat silang parusahan. Katulad na lang kay Sara Duterte. Sa impeachment niya, matibay ang ebidensya sa kanya. Huwag niyong piliin maging tanga sa politiko. Ninakawan na kayo, may ebidensya na mabigat, hindi pa din kayo naniniwala. Buti pa kung kwento-kwento lang ang ebidensya laban kay Sara. Katulad sa 18 Marites, doon nga naman sa 18 ex-Maris, puro kwento naman. Wala namang konkretong ebidensya. Dito, nakita na natin dun sa unang mga araw ng impeachment trial kung gaano kabigat yung kasong grave threats ni Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Talaga pong betrayal of public trust. Sa bagay, ano ba ang sinabi ni Sara Duterte? Hindi ba sabi niya, gusto niya ng bloodbath? Pero nung last year, lahat ginawa nila para hindi matuloy yung bloodbath na yan. Pero ngayon, dinagdagan pa ni Sara Duterte ng isang malalim na salita yung kanyang bloodbath. Sabi niya, in this bloodbath and bludgeoning, I will be blooded but unbowed. Wow! Pero kung napanood ninyo yung time na sinabi to ni Sara Duterte sa isang press conference di umano, pero hindi naging press conference dahil bawal ang magtanong, pinaghintay yung media para lang sabihin nito na kinopya sa isang tulabayan na kung napanood nyo, napakaikli na nga nung kanyang sasabihin, memoryado na nga, muntik nang magkabakil-bakil pa. Sabi tuloy ni Romel Miranda, nagpa-press con ka sa Senado at pinag-antay mo ng 1 oras ang defense team mo para magsabi lang at gayahin ang sinabi ni Invictus? Kung si Robin humingi ng tulong kay Google, ikaw naman ginamit ang salita ni Invictus, pero puro walang utak. Tama nga naman kasi, magpapasiklab si Sara Duterte ng isang malalim na statement. Pero buko naman kagad, ginaya lang pala, muntik na magkabakil-bakil pa. Tapos ito, bloodbath, bludgeoning, kundi ba naman utak criminal talaga, no? Pero alam nyo ba, kung nung una bloodbath ang hinihingi ni Sara Duterte, dadanak ang dugo dahil maglalabasan ng baho, maglalabasan ng mga ebidensya, re-reglehin ng prosecution dahil sila ay ilalampaso ng depensa. Kaya magkakaroon ng bloodbath dyan sa impeachment trial. Aba, iba na pala ang ibig sabihin ngayon ng bloodbath ni Sara Duterte. At ito ay sinabi mismo ng kanyang abogadong si Atty. Michael Poa. Ngayon, iba na po ang ibig sabihin ng bloodbath ni Sara Duterte. Ayon kay Atty. Michael Poa, ang ibig sabihin niya doon sa bloodbath ay yung sariling dugo niya, yung tatagas, dahil siya yung nagiging subject nitong impeachment proceeding na ito. Pinapaikot na naman tayo ng mga DDS na to. Dati gustong-gusto ng bloodbath, pero ngayon, sariling dugo lang pala ni Sara Duterte ang dadana. So meaning, lahat ng dugong lalabas at kakalat sa Senado ay manggagaling sa dugo ni Sara Duterte. So akala ba namin bloodbath? Yung pala ikaw,
O tama siguro, dahil didikdikin ka ng prosecution, pipigain ka ng husto hanggang dumanak ang dugo ng katotohanan. Dahil kitang-kita na natin na puro kasinungalingan lang itong si Sara Duterte at sa pamamagitan ng impeachment trial, lalabas po ang katotohanan. At kung kinakailangan magkaroon ng bloodbath, natatagas ang dugo ni Sara Duterte para mapigalan natin ang katotohanan, gagawin po yan ng prosecution sa impeachment trial. So salamat po dito sa mga komento ng ating netizens. Yan po ang magpapatunay na hindi po natutulog ang ating mga kababayan. At handang-handa na po ang majority ng taong bayan sa kalalabasan ng impeachment trial na to. I-acquit man siya ng mga Sara Duterte senators, ang importante, malalaman ng buong Pilipinas at ng buong mundo ang katotohanan. Kayo po, ano ang masasabi ninyo? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.